pusa mo dumudulog sa harap ng banal mong trono. Siya sa ating Jesus ang puso ko sa kasalanang nagawa laban sa'yo. Nagtatapat sumasamo dumudulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya, kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Minsan pa siya sa ating Jesus ang puso ko sa kasalanang nagawa laban sa'yo. Nagtatapat sumasamo dumudulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya, kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya, kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. For the last time, lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya, kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ay nakamtan ko, o aking Jesus. Hallelujah, Jesus. Lord, salamat sa umagang ito muli. Patuloy kaming lumalapit sa iyo, Panginoon. Patuloy kaming nagsusumamo, Panginoon, dahil sa aming mga kasalanan. Patawarin mo kami, Panginoon, dahil hindi namin nalalaman ang aming ginagawa. Pero lingid sa iyo, Panginoon, wala kaming maitatago. Dahil ang lahat ng ito, Panginoon, na ginagawa namin, ito'y nakikita mo para sa amin. Pero hindi mo kami hinahayaan na mapariwara. Hindi mo kami hayaan na mapahamak, Panginoon. Kundi inaalis mo kami, Panginoon, doon sa mga masalimuot na mga bagay na hindi karapat-dapat para sa amin. Lord, salamat dahil patuloy mo kaming ginagamit mo para sa ibahagi ang iyong mga salita. Lord, salamat dahil ang araw na ito, Panginoon, ito'y mahalaga para sa iyo. Salamat din, Panginoon, dahil ang lugar na ito, inuuper namin sa iyo, Lord. Salamat, itong aming talangin, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo Jesus. Amen. Hallelujah. Handa na ba tayo? Nagagalak ba kayo? Magalak tayo. Sabi sa Philippians chapter 4 verse 4, magalak kayong lagi. Inuulit ko, magalak kayo. Diba? Magalak ka dahil ang panahon ay malapit na. Hallelujah. Kaya ibigay mo ang kamay mo sa Panginoon. Ihanda mo
may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, may papuri para sa Diyos, nahatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Minsan pa may galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, may papuri para sa Diyos, nahatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, niya ay kalakasan, sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng para kanino yan? Ay para lang sa akin. May galak! May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, may papuri para sa Diyos, nahatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng para kanino yan? Ay para lang sa handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng para kanino yun? Ay para lang sa Kanya. Huwag mag-alala! Huwag kang mag-alala sa mundong ginagalawan. Ang buhay mo ngayon ay may katiyakan. Huwag mag-alinlangan, tumawag sa Kanya, siya ang kasagutan. Magpakailanman may saya, kay saya ng buhay kapag kasama ka. O kay ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago, walang katulad mo. Oh, sir, ikaw ang kailangan, ikaw ang kailangan sa buhay kong ito. Walang pangamba, ikaw ang pag-asa, sa'yo lang natagpuan tunay na kagalakan. Di mababayaran ng kahit ano paman. Kay saya ng buhay kapag kasama ka. O kay ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago, walang katulad mo. Oh, Jesus, kay saya ng buhay kapag kasama ka. O kay ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago, walang katulad mo. Oh, Jesus.
Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa akin, sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamatan, pagpupuri, pagsamba, tanging sa'yo lamang, Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig mo ang sapat sa kanino man, pagkat di ka nagbabago, Hallelujah! Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa akin, sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamatan, ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa akin, sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamatan, magpakailanman, pasasalamatan, magpakailanman, pasasalamatan, magpakailanman. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Salamat! Ito ang araw naming pagpuri sa iyo, Panginoon. Patuloy ka naming aawitan, Panginoon, sa umagang ito. Wala kaming may bibigay na handog na material na bagay, kundi ang aming sarili, Panginoon. Hinahandog namin, Panginoon, aming buhay. Na ikaw lang, Panginoon, ang may-ari nito. Hallelujah! Kaya, Panginoon, patuloy ka naming pinupuri sa umagang ito. Purihin natin ang Diyos. Hallelujah! Pinupuri ka namin, Lord. Pinupuri ka namin, Jesus. Itinataas sa'yo aming kamay, pinapupurihan ka ng bagong araw.
lahat ng aming gagawin, saan man kami magtungo, Panginoon, nariyan ka palagi sa tabi namin upang gabayan mo kami sa aming ginagawa, Panginoon. Salamat sa mga kapatiran namin na naidako mo sila dito, Panginoon, upang sama-sama kami, Panginoon, na magpuri sa iyo. Maging aming kapitbahay, Panginoon, dalangin namin, O Diyos, na sila ay magkaroon sila ng kauhawan sa iyo, Panginoon, upang marinig nila, Panginoon, ang iyong mga salita, ang mga awitin, Panginoon, para sa iyo, Diyos. Nawa magkaroon sila ng ganitong awitin, Panginoon, na magkaroon sila ng panahon para paglingkuran ka, O Diyos. Hallelujah. Lord, salamat po. Maging ang iyong tagapagsalita, O Diyos, nawa ay may bahagi mo, Panginoon, ang iyong mga salita, Panginoon, sa umagang ito, na iyon ang aming pagkain ng aming espiritu, Panginoon. Lord, dalangin namin, gamitin mo lamang may tili, Panginoon, ang iyong tagapagsalita, upang may bahagi, Panginoon, ang iyong mga tinig, ang iyong salita na makapangyarihan, Panginoon. Salamat, O Diyos. Wala na kaming inaasahan, kundi ikaw lamang, O Diyos. Kaya Lord, marami pong salamat. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng iyong banal na Espiritu Santo, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo Jesus. Ang narito ay magsabing, Amen and Amen. Hallelujah. Amen. Dumako na po ta. Bago po ang lahat, sabi nga, maraming salamat muli. Channel YouTube, Luzon, Visayas, Mindanao. Maraming salamat sa walang sawang panunood at mga kapitbahay natin. Salamat po kung nakakakinig kayo at sa awitin at sa salita ng Diyos. Makinig na lang po kayo at pwede po kayong dumalo sa araw na ito dito sa bahay sambahan ng Disciple of Jesus Christ. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Napakabuti po ang Panginoon, di ba? Sa oras na ito. Siyempre, dumako na po tayo sa ating pagpapasalamat. Pasalamat po. Kanta muna daw siya. Salamat sa Panginoon dahil bibigyan tayo ng lakas at sa umaga pa lang blessing na. Salamat sa Panginoon pag-iingat ka sa araw-araw. Ano man ang gawa ng kaaway, disgrasya ay hindi ko walang bagay na hindi ligid sa Panginoon. Lahat ng bagay ay pinapangyari niya. Sa mga titignan ng Diyos yung puso natin. At ngayon, naglaan ako ng panahon at oras para sa Panginoon. Kasi walang ibang makapagligtas sa atin kundi ang Diyos lamang. Kaya salamat sa Panginoon dahil nandigaw para pasalamat sa Kanya. At sumamba at makinig ng Kanyang mga salita. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Mga kapatid, siyempre, sa pagising sa umaga, sino yung namumutawi ng ating mga bibig? Siyempre, sabi nga, unahin ang Diyos sa puso natin at sa buhay natin. Magpasalamat po tayo. Kasi sabi nga, araw-araw maraming namamatay, pero kakaunti lamang ang makakapasok sa kalan ng langit. Di ba? Hindi po natin masabi ang ating buhay. Sabi nga, kumakain ka nga lang, kinukuha na ng Diyos ang ating buhay. Kaya magpasalamat ka sa Kanya at tayo nabubuhay sa pagkising sa umaga. Magpasalamat ka na hapong muli natatahakin. Walang patid na pasasalamat hanggat ikaw ay nabubuhay. Diba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Siyempre, next po na magpapasalamat. Sino po? Magtaas po ng kamay. Si mother po. Mother. Purihin ka, Panginoon, sa umagang ito. Maraming salamat, Panginoon, nga nandyan ka sa amin, nakaagapay sa amin sa araw-araw, mga pamumuhay namin sa mundo ito. Salamat po. At sa kaligtasan, Panginoon, na binibigay mo kalakasan din, Panginoon, sa araw-araw namin niya makakain. Salamat, maraming salamat po, Panginoon. Marami po. Mga kapatid, siyempre,
lahat po tayo may pagsubok, sabi nga. Sabi nga ng Panginoon, gat nabubuhay ka, ibibigay sa iyo ng pagsubok na lagi natin kaya. Pag nalagpasan po natin yan at magtatagumpay, tiyak na magiging masaya tayo. Gat nabubuhay ka, ang mga pagsubok sa buhay natin, hindi po yan nawawala. Mawawala lang po yan pag tayo ay pumanaw na. Hindi nga lang natin alam kung kailan. Hindi pinaalam ang ating Panginoon. Sapagkat ayaw ng Panginoon na iniisip natin ang mga bagay na yan. Isipin natin yung magpapasalamat ka, manalangin, at magbasa ng Bible, at araw-araw tayong nabubuhay sa habag at biyaya lamang. Siyempre, si Brother Jerry ang magpapasalamat. Min. Ito masang kamay ko. Talagang nakasalamat siya. So ayan, alam niyo mga testimony, kailangan pakikinggan natin yan. So ano po sa Tagalog yung final truth? Huling katotohanan ba to? Huling katotohanan. Ha? Huling katotohanan. So may tanong lang po ako, sino po tayo rito may balabal? Ha? Huling katotohanan. So, diba? So nung karalinggo wala ko, pero huwag yung hanapin kasi sabi nga ng Panginoon, diba? Yung naman ang tatay niya si Jose, sana si Jesus, pero sabi ni Jesus, sumugin natin dahil nasa anak ama tayo. So, ayan, final truth, sabi ko nun. Tingnan mo natin itong ano. Di ba? Sabi ganun, sinasabi ng mundo, lumaman ka at magiging masaya ka. Sabi ni Jesus, magbigay at mahanap mo ang buhay. Sinasabi ng mundo, protektahan mo ang sarili mo. Sabi ni Jesus, tanggihan mo ang sarili mo. Sinasabi ng mundo, magtrabaho para sa pera. Sabi ni Jesus, magtrabaho para sa Diyos. Di ba? Dalawang sistema, dalawang Panginoon, isa lamang ang humahantong sa buhay. So, naano ko to, may nakuha kayo dun. So, ibig sabihin dito, meron akong pinagdalawa ko to. Yung sinasabi yung itong balabal, nalala nyo yung sino bang, ano yung hindi sa makakita. Tapos may ano sa dito sa mukha. Yung balabal, yung kasuotan niya. So, hinanap niyan si Jesus daw, si Jesus. Inaawat pa nga siya ng sabi niya, huwag ka maingay. Ang tawag doon ay balabal, pero gusto talaga makita. Ano po yun? Kaya po tayo din nakapapaglingkod sa Panginoon kasi may mga balabal po tayo. Ano kahulugan kasi ito napakalalim Diba? May mga kailangan iiwan natin yun. Ano ang bagay? Kailangan sumunod kay Jesus. Kaya sabi ni Jesus, dito to. Ito karagdag. Anong pinagdadasal mo sa ngayon? Una. Pangalawa, anong balabal ang dapat mong hubarin o bitawan? Pangatlo, ano ang nais mong isigaw sa Diyos? Alam ginawa ng ano? Tinanong yung ano, sino bang lalaki na yon? Kalimutan na di ko lang nakuha sa verse. Ito may nakakalam yan Yung tinanggalan yung ano magtatas nakakita. Sabi ng Panginoon, anong gusto mong gawin ko sa iyo? Sabi niya, Panginoon Jesus, gusto ko makakita. Diba? Ibig sabihin, tinanggal ang balabal niya. Ang balabal. Tayo mga Kristiyano, may mga balabal tayo Aminin natin, meron tayo niyan. Meron tayo. Kahit nga ako nung linggo, sabi ko, kahit nasa bahay ako, kasi birthday ng ano ko, parang na-announce ko, nadili na ako. Dapat tutuloy ako. Yung tinatawag, may balabal. Diba, nakatin. Balabal po yun. Hindi ko hinubad para sumunod kay Jesus. So, hindi ko nakita mga testimony rito, hindi ko nalaman, di ba? Kasi mahalaga ang mga testimony. So, lumago po tayo dito sa ano. Ito po yun. Sabi, nasa iyo ang pagpipilian
pipilian at magsisimula ito ngayon. Mababasa po natin sa Mateo 6:33, ang sabi doon, hangarin muna ang kaharian ng Diyos at ang kaniyang kabutihan, at lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay sa iyo. Di ba unahin pa rin talaga? Unahin, di ba? Amen. Kaya pag meron tayong ginagawa, lahat nga tayo sinasabi ko, lahat tayo may balabal. Minsan may absent tayo dito, di ba? May palaban po tayo. Hindi natin maiwan. Di ba? Kasi ikaw muna, naku, naalala ko pala, linggo na, ano na pala, time na. Ako minsan, kaya sinasabi nga, alas 9:30, nandito na yung punto. Nandito na talaga yung punto. Inano ko yun. Bago kasi mag alas 10, kailangan nag-rating, naka-prepare ka na, anong sasabihin mo kay God. Diba? Naka-prepare ka na. Kasi baka mamaya, aagawin ng job. May job lang kasing agaw. Halimbawa, example ganyan. Ito, sa akin, kung halimbawa magkaroon ako ng ministry church, sinasara ko yan, ganyan. Nakita mo doon sa New Life, sarado lahat. Katulad yan, may nabukas yan. Siyempre kay pastor yan. Sa kanya to. So, ibig sabihin, ano ko lang. Pwede po yung sarado yan kasi mayroong bibil yan, madidistract po tayo. Isara mo. Kaya ang salita, kailangan ng atutok ka kasi talinghaga eh. Isara mo. Mahirap ano yun pag sinabing talinghaga. Di ba yung sinasabing yung apat na talinghaga? Isara mo. Itong salita ng Diyos. Lagi po sinasabi dito yan. Lahat tayo may mga balabal. Kami din sa dulo. Sampol, may sakit. May sakit tayo. Hindi tayo makapunta rito. Balabal po yun. Hindi lang kasuotan. Parang balabal na rin yun. Di ba? Sinabing, oy, may ano ako, may sakit. Kailan punta ko sa ospital yung anak ko. Kaya mo lang siya doon. Idala yan doon sa ano. Basta't ikaw pupunta. Lahat tayo meron yan. Diba? So yun, sabi ng Panginoon, ulit ko, sa Mateo 6:33, hangarin muna ang karyaan ng Diyos at ang kaniyang kabutihan, at lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay sa iyo. Kasi tayo, pag sinabing may pera, matik na, kung kailangan mo, isama mo yun para magligo ng pera, bakit naman? Kasi pag may pera, wala na, hindi na, kalimutan ng silod. Hindi po makalimutan. Kung baga sa ano, mayroon mga maglilingkod na hindi talaga mag-deg. Kaya kinuha niya yun kasi kailangan niyo para maglingkod. Ibibigay sa iyo ni Lord yan. Kaya tinan mo si Pastor Herbe, i-example ko lang. Sabi nga, gusto ko ng ganitong motor, hindi mo sa makabili. Pero ang nagbigay, nagpadalang Panginoon, mga missionary. Pero gusto mo bang motor? Parang ganun, binigyan ka, wala kang mampira. So hindi rin naman talagang ano talaga, napaka-ano. Kasi ang Panginoon nagpapadala yan sa magkakapatiran. Manalangin ka. Ako nanalangin ako, binigay talaga ni Lord. Alam mo, pag inanay mo talaga, masilan. Pero mahirap ako na kasi manalalim. Pero nangyari sa akin. So, ibig sabihin, at ang bagay binigay sa ingatan mo siya. Huwag kayong tatanggi kasi Jesus hindi nagtatanggi. Binigay lang sa isang laruan, ayaw ko niyan. Gusto ko kotse. Wala na, hindi nagbibigay sa yan. Tapos ka na. So, tanggapin mo lang saan, kahit ano. So, ganun. So, yun lang. Maraming salamat. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Next po na magpapasalamat, Nanay Salvi. Salamat po siya para sa ating Panginoon. Magandang umaga sa inyo lahat. Ako nagpapasalamat ako sa Panginoon na kahit paano ang pamilya ko nakakaraos sa araw-araw na aming pangangailangan. At ang mga apo, anak ko, kahit paano walang mga sakit, may kalakasan. At ako rin, papasalamat ako sa Panginoon na inabot ako ng ganitong edad. Amen. Kaya papasalamat ako sa Panginoon. Yun lang. Ilan taong ka na, Selby? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Siyempre po, ang magpapasalamat natin, siyempre, ang ating pinakamaganda na si Sister Bibi Rainen, baby, ganda blooming na blooming yan. Siyempre. Okay lang. Ganda.
Nagpasalamat ako sa Panginoon nga nakarating ako dito kay yung apo ko, yung nakaraan na linggo hindi ako nakapunta dito kay yung apo ko na ginanamin sa ospital sa Cavite, sinugod namin. Apo na yung anak ko tumawag, mama punta ka dito. Sa awa ng Panginoon, nasa bahay na sila, nakalabas na sila. Pinuntahan ko kahapon, sabi ko, uuwi ako kay bukas, may ano kami doon, kay Kaliman si Karim. Yan, nagpasalamat ko sa Panginoon niya, pinaanong patli niya dito, pagsimba. Yan lang ang ano ko kay. Palakpakan po natin ang ating Amen. Siyempre, mawala man na ang ating kasister ng 1 o 2 linggo, umabalik-balik pa rin siya kasi dito niya hinanap ang ating Panginoon. Siyempre, katulad kay Sister Mana Rimen, minsan wala siya pero hindi na nakakalimutan ng ating Panginoon. Kaya po, purihin po natin ang ating Panginoon ng bawat isa sa atin. Palakpakan po natin ang ating. Sino pa magpapasalamat? Si Pastor Alan, magpapasalamat. Kaya papasalamat din ako dahil unti-unti nagagawa yung lugar na ito. No, dahil napakahirap magbuhat ng instrumento. No? Yan. So, pero ang ano talaga natin, third floor tayo ng ating pinaka-church po natin. Pero kailangan natin resibo kasi hindi magbubo pag wala resibo eh. No? Pero pansamantala, so dito lang muna tayo. At least hindi tayo nahihirapan sa ating panambahan sa Panginoon. At sabi nga ng iba sa akin, Pastor, nasaan yung mga membro mo? Sabi ko, ang mga membro ko nandiyan lang. Hindi ko sila mga membro. Kumbaga sa pinagkatiwala sila sa akin ng Panginoon. Pangalawa, ba't hindi mo sila inalagaan? Ano hindi inalagaan? Sabi ko, inalagaan ko sila. Sabi ko sa kanila. Hindi mo pwede alagaan ko sila doon sa bahay nila. Ang gusto ko, alagaan ko sila kapag nandito sila sa church. Diba? Kapag umating kayo dito sa church, naalagaan ko kayo. Pero pag hindi kayo umating, hindi ko talaga maalagaan. Katulad sinabi ni Jesus Christ yan eh. Meron akong mga tropa na wala pa ako, kung nawala pa sa kulungan ito. Lalabas ako at pupuntahan ko sila at dadaling ko sila rito. Ibig sabihin, so maalaga lang ang membro kapag umating sa church, sa mga ano. No, kaya sabi ko sa kanila, hanggat umating sila, naalagaan ko sila. Pag hindi sila umating, hindi ko sila maalagaan. Katulad sinabi ni Jesus Christ, hanggang kasama nila ako, iningatan ko sila, ni isa man sa kanila ay walang napahamak. Liban sa taong naghahanap ng kanilang kapahamakan. So, ibig sabihin, pag hindi ka na umating sa church, ikaw na yung naghahanap ng iyong kapahamakan. Pero kapag umating ka sa church, ibig sabihin, inaalagaan tayo ng Diyos. Amen? Kaya, salamat. Kaya magpatuloy po tayo sa pagdalo sa gawain ng Panginoon. Kasi hindi na kayo invite, alam nyo na tuwing araw na linggo ay may gawain po tayo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Mga kapatid, siyempre, ang Panginoon po, hindi po yung tumitingin kung gaano tayo karami. Kasi nung nangaral siya, may ilan lang, may 3 lang. Sabi ng Panginoon, 1 o 2, 3 ang mapuro sa Kanya. Lagi siya nangunguna sa buhay natin. Kaya po, lagi po natin unahin sa puso natin ating Panginoon. Siya lamang ang makakapagligtas. Wala na pong iba. Kahit saan ka magtanong, siya lamang. Walang iba. Langit at impyerno lamang ang ating pupuntan. Pagkatapos nun ay paghukom kung ang pangalan natin ay nakasulat sa aklat na buhay. Kung wala, sabi nga, pasensyahan po tayo. Dahil hindi po tayo ang nagdedesisyon, kundi ang ating tagapagligtas lang. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Mga kapatid, dumako na po tayo sa pagkain spiritual. 2 klase po yan. Sabi nga kung kumakain ka man ng katawang lupa ng mas higit pa 3, 4, 5, syempre ang pinaka-importante ang ating pang-spiritual na buhay na siya haharap sa ating Panginoon. Sabi nga hindi lamang nabubuhay sa tinapay ng isang tao, kundi ang kanyang mga salita. Pagkatandaan po sabi ng Mateo verse 7:27, hindi po lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa karanlangit, kundi yaw lamang ang makakapasok sa karanlangit. Hindi po lahat na makakapasok, sabi nga, ang mapapahamak kasing dami ng buhangin, ang maliligtas kasing dami lamang ng bitong. Kaya po, kahit nabubuhay ka,
pinaka-importante, wag po natin putulin ang relasyon natin sa Panginoon. Kasi pag naputol po yun, wala po tayong magagawa at wala na po tayong magagawa ang ating Panginoon. Sapagkat pinili mo yan. Hindi ang Panginoon ang pumili. Ikaw ang pumili mismo na punutol mo ang kanyang relasyon. Sa totoo lang, ang Panginoon po mismo ang kanyang puso, ang bukas, lagi ang kanyang pintuan para sa atin lahat. Lahat po yan. Siyempre, nasa atin na po ang desisyon kung saan tayo patutunay. Kung buhay na walang hanggan o makipot na pintuan. Dalawang klase lang po yan. Siyempre, tatawagin na po natin Pastor na si Pastor